Agoo La Union ay may pangunahing kahalagahan sa kasaysayan bilang isa sa pinakalumang pamayanan ng mga Espanyol sa rehiyon at nag-impluwensya sa pagpapayapa at pag-agaw ng teritoryo ng Ilocos. Ang lokasyon nito ay naging sentro ng mga pagsisikap ng mga Espanyol sa kolonyal na rehiyon. Sa pagkakataong ito, sa aming pagsasaliksik, may isang lugar dito na kung saan pinaniniwalaan ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang siyang nagmamay-ari nito. Pero nang nagtagal ay nasa pangangalaga na ng DENR dahil sa kawalan ng tagapangasiwa sa kinikilalang dating rest house at pagmamay-ari ng ating dating Pangulo. Kaya sa pagkakataong ito, samahan niyo kami na tuklasin ang ganda at hiwaga ng rest house sa gitna ng kakuhiyang ito. Hello guys, so andito tayo ngayon sa Agoo La Union at kung saan meron tayong nakikitang isang site dito na pinaniniwalaan po na merong mga nagpapakita, meron daw asong malaki, may matanda daw na nagpapakita dito or kung anumang mga elemento at mga espiritu. Ngayon, nandito tayo sa area na to kung saan aantayin nating dumilim. Parang may humawak pati. Ano? Teka ha, teka ha. Teka lang kung kailan paalis na kami ha. Ano? Tanghali na nang marating namin ang lugar na ito. Matataas na punong kahoy, tuyong mga dahon, mga istrukturang nabalot na ng mga damo, mga bakanting rest house na matagal nang hindi natitirahan, palaisdaan at mga huni ng mga ibon ang makikita at maririnig dito. Ayan guys, so kung makikita nyo dito sa ating area, ayan, may mga malalaking puno na kung saan nagbibigay ng magandang silong o shade para po sa mga tao. Kung tutuusin dito sa lugar na to, marami kaming nakita dito na mga sabihin na natin parang pinaka rest house. Ayan. Pero hindi naman po nagagamit. At yan guys, meron akong nakitang daanan dito. Subukan nating puntahan. Kasi baka meron tayong klasan dito. Kaya, samahan nyo ako. Grabe, oh. Ayan, guys. Ikot-ikot tayo dito sa area para mapuntahan natin yung mga sinasabi ko kanina na mga rest house na pinatayo dito pero hindi naman nagagamit. Yan, kung makikita natin sa video na puro puno talaga yung nandito at sa mga pagitan niya may mga naitayo na structure at sabi nga po ng nakapagturo sa amin dito kanina na hindi nga daw po nila ito nagagamit. Mula sa nakalap namin na impormasyon, ang lugar daw na ito ay totoong pagmamay-ari ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi pa daw ganito kaayos ang lugar noon, masukal at sobrang tataas ng mga damo. At dahil sa itsura nito, marami daw mga pagpaparamdam na nangyayari dito, na kung saan pinaniniwalaan na ang mga elementong narito ay tumutugtog ng isang magandang musika, parang banda ng kagubatan na tinatawag nilang atros.
yung mga kasama ko, yan, sila Kuya Shaman Tope, si Maude Exis ay umikot na din. Kumbaga, susolo kami na umiikot sa lugar. Mula sa Creatures of Darkness Philippines, ang atros ay mga maliliit na nilalang na may taas na halos 3 talampakan, maputi ang kutis na may bilog at nakaumbok na mga mata, mahahaba at matulis na tenga, kulot na pulang buhok at malalaking sikmura. Lumalabas sila sa gabi, naglalakad sa mga kalye. Ang kanilang pagdating ay pinapahiwatig ng tunog ng mga tambol. Walang nangangahas na lumabas ng kanilang mga tahanan kapag naroroon ang mga atros. Kung ayaw nilang makuha ang kanilang mga kaluluwa ng mga masasamang nilalang na ito. Kung namamalayan ng mga atros ang presensya ng tao sa loob ng bahay, hihinto sila sa harap ito at isa sa mga residente sa loob ay mamamatay. Sinasabi na ang pagsusuot ng sombrero ay nagiging invisible sa mga atros. Yan guys, kung makikita nyo, napakaganda dito. Kaya hindi talaga maiiwasan na puntahin talaga to ng mga tao at mga residente. Ayan, dahil nga po, napakaganda ng location. Yan, kung gusto mo mag-unwind, pwedeng-pwede dito. Napakaganda. Hanggang sa dumating na nga ang oras ng aming pag-iimbestiga. Yung galing ka lang work sa igbentindaan mo. Yan. Yan, magandang gabi po guys. Dito na tayo ngayon sa area na kung saan inikot natin to kanina na habang maliwanag pa. At ngayon ay babalikan natin at susubukan natin mag-investigate dito o susubukan natin pakiramdaman kung totoo nga ba yung mga naikwento sa amin kanina na meron nga daw pong mga nagpapakita dito. Kaya sa pamamagitan po ng ating pag-iimbestiga, masusubukan natin or subukan nating alamin kung totoo nga ba ito. Naganap na nga kami ng maaari naming pagpwestuhan upang makapag-investigate kami sa lugar na ito. Nandito ka, kasama namin. At nandito lang po kami para mag-explore. Nakailang beses nga kaming nagtanong kung meron ba kaming mga kasamang elemento o kahit na anong espiritu, ngunit wala kaming nakuhang kahit na anong pagpaparamdam. Bilang tulong na rin po sa amin to. Hindi para... Multo ka? English speaking siya, Chinese. Are you a ghost? Isang pitik lang ng ilaw, oh. Kung multo ka ba, pag elemento, 2 pitik ng ilaw. Elemento ka ba? At bigo pa rin kami sa makailang ulit namin pagtatanong. Di kahit na anong dami, wala kaming nakita o napakiramdaman at hindi rin ang aming EMF na dala. Kaya may nabuti naming lumipat ng lugar upang maikot namin ang buong area. Sige, try mo dyan. At dahil wala nga kaming masagap na kahit ano, nagpasya na lang kaming kumuha ng litrato. Biglang nagkaroon ng pagpaparamdam sa aming EMF. Pumitik ang ilaw ng EMF nang hindi namin namamalayan. Sa picture? Ano yung isali sa picture? Pa. Hilak na eh. Sumama sa picture? Dito ka, nakikisama ka sa picture.
Nakikisama ka sa picture? Sensya na ha. Sige, alis na kami. At habang kami ay naglalakad na uwi, ganito na ang mga sumunod na nangyari. Tayo, naka-off na may mga camera natin. Nakakainis naman eh. Ayun na intense eh. Parang may humawak pati. Parang ano? Ano yun? Marinig ko din. Ay, ngayon pala kami nagkinabutan. Teka ha, teka ha. Teka lang, kung kailan pa alis na kami ha. Ano? Parang umikot siya eh. Kaya nga. No? Lalaki ulo ko. Parang umikot siya. Oo. Kaya naman pauwi na, tsaka naman kayo nagpaparamdam. Oh, doon na naman. May para bang kung anong tumakbo ng mabilis paikot-ikot sa amin Oh, parang hanggang naglalakad sa siya. hinaha siya. Ngunit puro pagkaluskus at pagpaparamdam lang ang Ang bilis eh. Dito na, umano pa siya eh. Dumaan pa yung dito, oh, dito sa may bulok na dahon. Tapak sa dahon eh. Mabilis lang siya. Dapat i-on na yung camera. Kaya nga. Nanginayang kami sa mga pagkakataon ito dahil kung kailan pa uwi na kami, tsaka siya nagkaroon ng mga pagpaparamdam. Gutan niya kami at nagbibigay siya ng kung ano mang alis kung kami ba ay pinapauwi niya o kung gusto niya pa kami sa lugar na ito. Sobrang panghihinayang ang aming naramdaman dahil kung kailan naka-off na ang mga kamera. Parang paikot siya, no? Tsaka siya nagbigay ng mga sinyales. Sinubok puno na kanyang tinakbuhan, ngunit Ikot siya. wala na kaming naabot. Oh, umiikot-ikot siya. Ano yun? Bubuli o ano? Hindi kuya eh. Umiikot-ikot siya eh. Kaya nga eh. Pag pumunta tayo dito, napapaganon siya. Kinikilabutan ako oh. Oh, doon na naman siya. Paramdam sa amin nangyayari, hindi namin maintindihan kasi hindi namin makita. Pero nararamdaman namin na umiikot siya. Tsaka may mga movement kasi kuya. Kami hinahabol kasi may mga tapak din sa may tulong dahon kami narinig. Sayang yung kanina, no? Hindi naka-on yung... Lakas, no? Oo. Dito sa binambato eh. Pauwi na kami niyan, ha? Walang anything na pwede namin pagbintangan. Wala naman eh. Tsaka ang bilis siyang kumilos. Pusa yun, hindi na po. Parang tumatakbo siya eh, na sumasabay sa hangin, no? Umiikot siya, umiikot. Sayang yun. Kung ilan pa uwi na, saka nyo kami pinapastay. Ha? Pinapastay nyo ba kami o ano? Pinapalayas. Hindi madadapat kahit sa kadaling malaging maghahanap ng kasagutan kahit saan pa man sa mundo ng mga espiritu at kahit pa ng mga elemento. Siya ay hindi susuko mula sa hilagang Luzon, siya ay makakasama nyo. Aya ghostly our laking susugod, maghanap ng paraan, makarating lang sa pupuntahan kung saan may kaganapan. Lagi siyang masasaksihan sa mundo ng mga espiritu at kahit pa elemento, lagi siyang panalo. Ay a ghostly hour ang makakasama nyo. Malulupit na abandonadong lugar ang kanyang hanap. Susuriin kung bakit sa mundo ng mga tao patuloy silang nakikihalo. Hindi matitinag kahit saan pa maghagilap. Aya ghostly hour, ating susugod, maghanap ng paraan, makarating lang sa pupuntahan kung saan may kaganapan. Lagi siyang masasaksihan sa mundo ng mga espiritu at kahit pa elemento, lagi
guys.